wag niyo masyadong papansinin yung mga sinasabi, mga boss. Mga boss, kapag yung binabantayan natin ang mga sinasabi, nagiging balita, at medyo nagkakapikunan, tumataas ho yung emosyon dahil sa salita, sa words na sabi ho natin. Alright? So, yun ho kasi, mas maganda siguro bantayan ho ninyo, hindi ho yung mga sinasabi, bagkus yung mga bagay na dapat gagawin ho. Sayang hong oras doon sa mga kiyaw-kiyaw na mga yan eh. Wag na ho tayo medyo magkaroon ng sinasabing damdamin ho, nagkakapikunan, o di naman kaya nasasaktan. At alam naman ho natin talaga ang mga, ito naman instrumentality, mga instrumento ho ng sinasabing demokrasya, yan dyan ho yung dikatura, nandyan ho yung sinasabing legislatiba, ganoon din ho yung ehekutibo at yung media. Hindi ho ba? Sa media ho kasi mga bossing, mamaya pag-usapan ho natin. Kaya ako ho, isasabi nga ho natin, no formalities, no niceties, come as you are. Well, come as you are. And then sabi nga ho natin, and wala ata rito sa aking kodigo na dapat sinasabi ko, and then if you come as you are, ito na ho, no? No formalities, no niceties, free-flowing, everything is extemporaneous, come as you are, take me as I am. Nakaka-relate ho ba kayo? In English lang ho natin. Mataas ho kasing emosyon ho ng mga kapatid natin sa industriya. Sa mga nasasabi ho ng incoming president, at hindi ho natin sila masisisi. Kaya ho sabi natin, wala nang formalidad niya, wala nang mga sinasabing kung ano, if that's importante, sige, no holds bar. Lahat na sasabihin natin, hindi scripted. Pero, punta kayo rito, pero tanggapin niyo naman ako kung sino ako. Parang ganun nun dating, hindi ba? Let me say it in English, no formalities, no niceties, free-flowing, everything is extemporaneous, come as you are, and take me as I am. Okay. Pag hindi nyo naintindihan, it's okay, never mind. Sa mga kapatid natin sa industriya, yan lang hong ating mga coded messages. Kasi iba ho, we have to adjust to the new situation. So, anyway, yun ho, mga bossing. Mas maganda ho siguro na wag ho tayong mawala sa focus ho natin, na nakatingin ho tayo sa darating ho na in-expect ho ng taong bayan kung anong pagbabago ang kinakailangan mangyari. Hindi pa ho nangyayari, dumating na. Ang problema, inuuna natin yung mga kiyaw-kiyaw eh. Di ba? At doon sa kiyaw-kiyaw, sa salita na yan, ginagawa natin laman ng balita. Para tayo nitong nag-uudyok na parang magagalit tayo sa bawat isa. You understand that? So kung yung mga salita na lang tayo, magkakapikunan tayo, tatas yung emosyon natin, dahil may nasabi yung isa, pipick upin natin, medyo nasamdam yung damdami, o hindi kaya maganda sa paninig yung isa, kaya isustorya natin. Medyo slanted ng konti, iba yung treatment, nagkakabuisitan. Hindi ho ba? Balik ho ulit tayo. Mas maganda ho siguro, we have to train our eyes on things that is gonna happen and that's about to happen, and let the guy do his job. And put a little bit, siguro, kunting attention lang doon sa mga sinasabi. Gusto natin makita yung gawa, hindi salita. Nangyayari ho kasi balita, puro salita. Puro ngawa. May nasabi, gawin natin balita, pagkatapos mahahati-hati na tayo. Ito naman, hindi po, I will not back down. Di ba? Parang datingan. So parang ganyan ho dating. So saan ho tayo hantong nito? Ako ho'y naniniwala na ang taong bayan ho interesado sa mga bagay na darating na pagbabago. Kaya nga sinasabi, dumating na! O kailan gagawin yan? Bakit nauna pa yung mga kiyaw-kiyawan na yan? Hindi ho ba? Kung iba naman dyan sa media na sa industriya minamahal ko, parang ang magiging hong usapan ay parang lagi na lang ibinabantayan natin kung anong lalabas sa bibig. Ako kasi may kasabihan, read my lips. Pag sinabing, basahin niyo kung anong nasa bibig ko, pero can you read my mind? parang, can you read my mind? Mas maganda ho siguro, reading somebody's mind takes a lot of analysis, evaluation, and validation. The word is
analyze, evaluate, and validate. You cannot just simply take it the way it is. Doon sa sinasabi ko, minsan hyperbole na nga yung sinasabi ng mama. Naniniwala pa ba kayo? Siya galing na mismo sa kanya. Kung dadagdagan ho natin para galitin nating emosyon, meron pang tagalabas dyan, nananawagan ng boycott, kumag talaga, hindi ho ba? Tagalabas ka. Kung gusto mag-boycott, karapatan ni naman kung sino pwedeng mag-boycott. Kahit na ako, kung gusto ko mag-boycott, pwede ako mag-boycott. Ba't ka nananawagan mag-boycott? Hindi ba? Kasi yung mga ganong klaseng panawagan, tapos hindi ka naman Pinoy, tagalabas ka, putok sa buho ka eh. Ito naman mga Pinoy, teka muna. Trabaho lang to. Pag ito'y nagiging personal na, we become the news, that's another story. Ang media ho kasi hindi dapat maging balita, bagkus tagapagbalita, iba ho yung isyong pinapatay at napatay na mga medyang binibigyan natin ng atensyon at importansya. Ibahin natin yung issue na yun. That's another issue, kinakailangan ng task force. Ang problema, dahil lang sa salita, doon na nagkandalintek-lintek. Iba yung sinasabing treatment, iba yung angle, iba yung anggulo ng istorya, iba yung sabihin natin, yung treatment, yung papano, pamamaraan ng pagsulat ng istorya, pag-anggulo ng istorya, kaya tuloy nagkagulo-gulo sa pamamagitan ng pag-anggulo ng istorya, kaya anggulo, nagkakagulo tuloy. Sa salita pa lang. Mas maganda ho siguro mga bossing paghandaan ho natin muna itong darating na sinasabing pagbabago. Nandito na ho kasi, umpisahan ho siguro doon sa sinasabing gawa. Bigyan ho natin ng panahon na magkaroon ng resulta doon sa ipinangako na gusto ho ng 16 na milyong Pilipino na gustong makita maisa katuparan yung mga bagay na hindi nagawa ng mga dilaw. Get it? Ang mga tagapagbalita ay dapat nagbabalita. Pag yung mga tagapagbalita naging istorya, come on! Hindi ho ba? Ako ho kasi maraming beses na habang gumagawa kami ng istorya, nung kami bitag, sa bitag, kami kuminsan nalalaman ng istorya. At pinipick up ho ng mga putok sa buhong mga network na media na yan, tinatabla kami. Ako ho mismo nakaranas niyan eh. Let's just be honest ourselves. Sometimes, we're guilty sa media of doing treatment and angling. You get it? Sino pa ang pwede may karapatan kayo magsalita niyan? Ako, taga-media. Hindi ho si Digong, hindi taga-media yan. Now, let's talk about what it is in the media. Ako ho kasi naniniwala na wag ho mapipikon yung iba. Ako'y diretso magsalita. Kasi pag hindi ko sinabi to, I'm suppressing the truth. Pag hindi nagsabi ng totoo, itinatago mo ang katotohanan at ang pagtago ng katotohanan pagsisinungaling na rin. Kaya hindi ako pwede magsinungaling. Bago ho muna yan, sabi yun ni Cecilia, grabe na to. Dapat nakatingin tayo sa gawa ng tao, hindi doon sa mga sinasabi ng tao at pagkatao. Cheryl Douglas Lemado, okay yun sir, kesa pakitang tao lang. Sa Twitter, si Juris, tama po kayo sir. Kumakatawan po kayo ng media. Thank you. But hindi, ako ho, tumatayo magsarili. I will not represent yung aking industriyang minamahal kasi bawat isa sa amin may responsibilidad at dala-dala namin sinasabing the badge of honor, the ethics and the integrity of a media person. Hindi ako nagle-lecture dito. Para sa akin ho, hiwalay ho ako eh. Naniniwala ho ako, itaso natin yung sinasabing moralidad sa media, taso natin yung sinasabing ethics and standards, ganun din ho, yung pagsunod ho sa sinasabing mga legalities. Hindi ako nagle-lecture. Sino pa ho bang may boses, sino pa ho bang may karapatan magsalita ng kapareho nito? Hindi ba? I'm a true blue journalist. I'm not a house show journalist. I'm not a wannabe that never was it, never will be a journalist, wanting to be a journalist. Get it? So I take it from a guy na nagsasalita, no? Kasi, okay, sige, papaso. To some media, sabi ni Jesus, come on, don't make this name. What is this name? I'm not gonna read your name. Sabi niya, to some media, please try to listen with intent to understand, not to listen with the intent to reply. Annoying from South Korea. Sabi naman, most of them nagbabantay lang ng tiyempo na pwedeng i-headline sa mga news nila kung ano yung sinasabi. Tama kayo.
Josephine Teleron Samoy, tama po, Sir Ben. Twitter, sabi ho nila mas importante talaga, Sir Ben, ang gawa kaysa satsat. Okay, tama po kayo, Sir. Just stick to the real issue na lang. Wala na kasing mangyayari kung lahat na lang pinapansin at ini-issue. Sabi ho na iting si Iya. And good morning, Sir Ben. Nakatutok naman kami po live Japan breakfast po tayo. Nauna na ako. Sunod na lang ako si Joby, okay? Thank you. Mr. Fu! I'm sorry, I'm not Mr. Fu. Baka sa kabilang stasyon ho yun. I know that guy. Sabi ho, tama po kayo. Si Mr. Fu. Okay, sabi niya, Mr. Fu raw siya. Ako naman si Mr. Kung. Ito naman si Mr. Fu. Kung Fu. Okay, tama po kayo. Huwag puro salita at babantayan, bagkus mas bantayan yung pinangako at ginagawa. There you go! Sa Twitter, si Liru. Good morning, Boss Ben. Mas lalong gumagandang umaga habang nakikinig sa programa niyo. Thank you. Yossi, magandang umaga po, Sir Ben, from Davao. Palagi kami nag-aabang sa mga trending topics po ninyo. Thank you. Josh Cristino, good morning. Good morning din. Sa Bohol, sabi ho rito, Junior, good morning, Sir Ben. Always watching po kami rito sa Bohol. Thank you. Juliet Manila, thank you. Alam niyo, bossing ganito. Sige, wag na ho nating sayang panahon at kami ho interactive kaya kung minsan talagang sinasadya ho muna namin kami bibigyan ng time out ho kasi binabasa ho natin yung mga padala ho kasi this is what the power of social media and the traditional media or mainstream media and the new media convergence yung ginagawa ho natin. Okay? Okay, tama, sabi ho, Sir Ben, huwag makisawsaw ang mga outsider dyan. They have no rights to meddle in the Philippine internal affairs. Stay out. Sabi ho nitong isa rin ho rito. And then si Ray Galian de la Rama. Sir Ben, mas okay nga, huwag mag-press con si Parang Digong para gawa na lang ang gawa. Sayang lang oras niya sa mga pusong mamon. Mika Mino, tama, huwag silang makialam. Sa atin, baka sila mamuhay sa Pilipinas muna. Dakdak lang sila. Masakit kasi ang may katotohanan. Okay. Alright. Neri, sabi ho ni Fred Neri, makikita ng utak ng mga yan, Sir Ben. Di katulad ng iba dyan. Dapat kamay na baka lang gagamitin ni Digong para nakaporma yung mga iyakin dyan sa mga puro self-righteous. Alright. Let's put it this way, mga bossing. Mas maganda ho siguro tayo mga Pinoy, tayo ho mga bossing, kayong mga bossing kasi kami ho naninilbihan ho kami being media sa taong bayan tulad ho ng iba dyan ang sasabi, kayo raw ay boss. Ako ho talaga, kayo ang boss, kayo nagpapakain sa amin. Subalit kung kayo nagpapakain, kami magsasabi ng katotohanan. May presyo hong katotohanan. Buhay hong nakatayaran. Depende kung anong klaseng katotohanan meron ka. Ikaw ba'y totoo sa sarili mo? Tanong. So bago tayo mauwi dyan sa sinasabing meat of the issue, pag-usapan ho natin, naniniwala ho ako. Mas maganda ho siguro lahat ho, mga kapatid natin sa industriya. At hindi ako nagla-lecture, this is my take. Let's train our eyes on the things that's gonna come from the guy who's gonna do it and let him walk his talk. Do not just let him talk and make that story his talk and talk. We want this guy to talk, to walk his talk. Anong ibig sabihin? Hayaan natin siyang isagawa yung kanyang ipinangako, ang kanyang mga sinasabi. Bigyan natin pagkakataon, isagawa. Gawin yung mga ganyang pinangako. Doon natin husgahan kung palpak ba o tumpak o tama o mali. Salita pa lang. Ano ba naman tayo riyan? Magpipista tayo, lahat na lang. Pareho mga sinasabi sa dyaryo. Ewan natin sa radyo, ewan natin sa telebisyon. Iba naman dyan, halatang halata, kaya tuloy kahit na mismo mga sa social media, minumura kayo eh. Well, anyway, marami ho tayo. Ito pagbabasahin. Sige. Tingnan natin. Algie Dakuta. Ipagpatuloy nyo lang po. Trabaho, Sir Ben Tulfo. Saludo po kami sa hindi. Sige. Hindi kayo nababayaran ng mga politiko. Thank you. Yan po ang change na sinasabi nila. Nagsisimula na. Morning from Japan. Si Marvin Sapues. Saldiva, boycott nila para wag silang balita. Boycott, okay. Binabasa lang ho natin to, sinasabi ho ng mga tao. Ano? Dahil yung mga tao, sila na nagbabasa ng mga balita, sila na nakikinig, sila na nanunood. So may karapatan din sila, magbigay ng kanilang sinasabing mga itong kanilang pahayag. Hindi ho lahat manggagaling sa media, sa ehekutibo, legislatiba, ganun din sa hudikatura.
yung taong bayan, may karapatan din sila ang beneficiaryo ng mga aksyon at pinangako ng mga tao. Hindi tayong tagapagbalita na pwedeng maging balita. Kung isang tabi natin yung issue, yung journalist, yung mga killings of journalists, ako ho in all forms. Galit ho ako dyan eh. Yung mga mamamatay ho, mga mamahayag, I could suffer the same fate. Parehong kahinatnan doon sa mga pinatay. Ang pagkakaiba lang ho kasi, ako ho advokasya. Hindi krusada. Hindi mouthpiece. Hindi scumbag or lowlife, sabi ho ni Digong. None of those na sinabi ni Digong, I belong. Kaya ako nagsasalita. At hindi ako ay bulong kay Digong. Hindi ako kasama sa mga bulong-bulungan. At hindi ako kasama sa bulong. Okay? Lilawin ho natin. Mas maganda ho kasi ang balita, manggagaling ho roon, doon ho sa magbibigay ng balita kasi siya ang maggagawa ng mga hakbang na ipinangako niya sa taong bayan. Yun ang balita. Subalit, kung mga sinasabi niya at magiging laman ng balita, nabubuysit yung taong bayan. Iba yung issue ng pagpatay. Kasi hindi ba magsiset up sila ng task force doon sa against killings of journalists? Ako naniniwala dyan. Count me in! Kasama sa task force na yan. Tugisin yung mga mamamatay sa mga media men. Ako, I'll be in the front line. Kung kinakailangan ko, makipagbarilan dyan sa mga putok sa buhong na pumapatay. Kaya lang, hindi ibig sabihin lahat na pinapatay ng media sa media, marangal. Tulad din ng mga polis, marami mga putok sa buho sa hanay ho namin eh. Wala akong may bayag magsabi niyan sa ere, sa telebisyon, sa dyaryo. Marami ho sa aming house show. Sa hanay ho ng media, house show, putok sa buho, attack and collect, defend and collect. Maraming iba dyan, mouthpiece. Maraming iba dyan, krusada raw. Pero may kulay. Pero marami hong iba, marangal. Advokasya. Advocates. Crusade. Kung para sa iba, espesyal yan, may sariling mundo. LOL! Laugh out loud! Okay? Linawin ho natin yan. Ngayon, mga bossing, sige, para simplified ho natin, lamang nakikinig ho, ako ho, media ang gusto niyo pag-uusapan, sige, let's take it. Let me do the analysis. Ano hong pagkakaiba ng advocate from crusade? And my own definition, kay Ben Tulfo, let me be analytical about this, evaluate what I say, based on my analysis and then validate it. Magkaiba ho yung advocates from crusade. Yung advocates kasi, ginagamit niya ho yung sinasabing pamantayan para magkaroon ng pagbabago na maisulong kung ano yung tama at lumabas yung katotohanan. May sa katuparan yung kanyang ipinaglalaban sa alang-alang sa nakararami, sa bansa, sa komunidad. Mga bagay na kung saan makikinabang ho yung taong bayan. He's called an advocate. He is thinking, he's intelligent. He will follow certain standards and ethics and legalities, let alone yung moral laws of God, not just the laws of man. He carries a badge na sinasabi ho natin, the ethics, and he knows the standard. Medyo English na ho yan. For those of you nasa media listening to me, yun sa mga sinabi na, journalism student, listen. Kaya ho, there are those journalists advocating change, advocating to stop exploitation, stop abuses, stop corruption, stop unethical business practices. Name it. There are those crusaders. Ito yung mga fighter. And those people, sabi nga natin kuminsan, they will not hesitate to change the world in their own hands. May mga crusaders ho, kahit nasa Senado, may crusader dyan. Tumatahol lang, parang asong ulol. Di ba? Kilala niyo yun. Bumubula ang bibig. Crusader daw siya eh. Babaguhin niyo raw. Wala siyang pakialam kung sinong nakaupo. Yun, crusader yun. Di ba nagkudita yun? Crusader yun eh. May kunting sabihin natin, hero complex. Meron siyang complex na Messiah complex. I will change the world. Me, and myself. That's a crusader. And there's nothing wrong with that. You put yourself on the line. Come on.
Do it the last man standing. In the name of truth. What's the difference? Don't be emotional, because it will becloud your rationality. Advocates use the power of communication. Meron hong standards na sinusunod, may ethics, let alone the moral laws of God and the laws of man. Yun ho. He goes for the betterment of the bigger population, the greater good of the community. Kaya advocacy. He does it in expressing, communicating in form of broadcast, in print and in TV. Kaso, ang hirap po yan kasi yung ibang mga network, yung advocates mo kasi sasabihin, mali, mas maganda to, mas maganda yan. You guys, naintindihan niyo ba? Sometimes, yung advocacy mo, natatabunan ho ng sinasabing tapal ng advertising agencies. Pasensya na ho kayo, diretso ako magsalita. Kaya yung iba nababahag in the name of sinasabing surveys and revenues. That's where your God is. Alright, nakita niyo ho ba yung advocate and a crusader? Digong says crusader sa media, and then mouthpiece, and then scumbagger lowlifes. He didn't mention advocates. And that's why I introduced the word advocates. Advocacy. Advokasya. Merong ibang mouthpiece. Yung mga putok sa buhong, mag-PR na lang kayo, umalis na kayo dyan sa trabaho ninyo, lumayas na kayo sa telebisyon, lumayas na kayo sa inyong pagiging broadcaster, sa inyong pagiging journalist, sa inyong pagiging kolumnista, lumayas na kayo kasi may kulay eh. When you become a mouthpiece then, why don't you just be in the PR world? PR profession. That's what you're paid for. Good PR or bad PR. Community PR or demolition PR. If you're naglalaban mo, depende sa presyo ng salapi. That is what you call mouthpiece. And there's nothing wrong being a mouthpiece because you're speaking on behalf of your principal. Depende na huron. And that's a profession. Be a PR person. There's no point of being a PR within the institution na sinasabing the brick. The brick is basically an institution representing ng sinasabi ho natin sa telebisyon, sa radyo at dyaryo. That's the brick. Let alone the new media is the click. The new species coming in. Nandun lang yung standard ho yan. Now, the social media is not included. They're in the click. Sa ecosystem na ho yan. The lowest of all is a scumbag. Yung sinasabi ho natin, tama ho si Digong, at yung sinasabing lowlives. Hausyaw. Alahong prinsipyo, attack and collect, bumibili ng programa, tira ng tira. Walang kabusugan. Parang malung malalim. Marami ho yan. Kaya ang dami hong tumitira sa akin sa mga scumbag and lowlife media. Binibira tayo. Hindi ko pinapatulan dahil maliliit eh. Baka sumingat. Marami hong ibang mga mouthpiece under the guise na sila'y representing the network pagkatapos paggawa ng storya, balu-baluktot, siraulo, bobo. Nasaan ho yung mga media na yon? Hanapin nyo. And I think you'll see them. Marami na ako nasabi. Mga kapatid natin sa industriya. Ako'y nagsasalita, hindi ho para hambalusin. Bagkus ako'y nananawagan, linisin muna natin yung hanay natin sa industriya nating minamahal. Wag natin isama yung sinasabing mga pinatay. Yung mga nabubuhay, linisin muna natin yung hanay natin. Tanggalin natin yung mga house show, attack and collect, defend and collect. Tanggalin natin yung mga mouthpiece. Are you true to yourself? Hindi ho magiging kompleto yung programa ho natin kapag hindi ho natin binasa ho yung mga comments coming from social media sa Twitter. Ganun din ho sa aming Facebook. So, rest assured na binabasa ho namin lahat and just in case hindi ho namin nabasa, siguro napakarami ho kasi, we apologize kasi hindi ho magkakasya sa isang oras. Sa dami yung dumarating. Yung engagement ho ng aming social media as well as yung sinasabing new media as well as yung aming mainstream media, gumagana ho sabay-sabay. Kaya nakakapag-participate ho real time, dumarating ho tong mga sa Twitter and then sa aming Facebook.
On the basis kung anong pinag-uusapan ho natin, hindi lang ho, pwede ho kayo makinig kung gusto nyo, nalilibang kayo makinig, okay lang. Pero kung gusto nyo mag-participate, we will read them. Sa amin po rito, mga bossing, Kaya interactivity ho ang bitag eh. The sense of analysis, tinataas ho naming antas. Gusto ho namin yung sinasabing analytical ho yung mga nakikinig ho sa amin. That's the very purpose kung bakit may bitag live ho. Be discerning, doon ho sa sinasabing mga ideas, hindi lang ideas, kundi yung mga bagay, hard-driven issues. Ano ho yung mga driven issues na ho yan? Ito ho yung mga kaganapan ngayon, mga driven issues ngayon ho to concern ho Okay, sige. Tama po. Hindi pa po nakaupo, binabatikos na ho na something to do with Duterte to. Kapag nasa pwesto, di kumikilos, pag nasa pwesto na at di kumilos, saka magsalita. Si Ronald Binagatan, Advocacy and Sir Ben, saludo po ako sa iyo. Malu Mapando, good morning. Yan pong gusto ko. Paliwanag ho ninyo ng maayos, mas nakakaunawa kay Digong. I'm not defending Digong. I don't care what Digong is saying. I don't care whatever he says. What I'm doing is, ginagawa ko yung trabaho ko rito sa bitag ko because we're analyzing everything. Kung ako ho, magiging kabahagi ho na sinasabing part of the landscape of chaos, I will not be. Hindi ako magiging kasama doon sa sinasabing tanawin ng kaguluhan at kalituhan. Ako ho'y lalabas dyan. At ako ho'y magsasalita sa ngalan ng katotohanan at sa pamamagitan ng pag-analisa para medyo nang mabusan ng isipan ni Juan de la Cruz. Hindi ho lahat sinusubo sa inyo. Kahit na ho, lahat ng media, you be discerning. Kahit na ho sa akin gusto ko ho namin sa media talaga. Etong advokasya, kung ang bawat Pilipino ho marunong mag-analisa at nakikita ho, hindi ho kinakailan dito kampi-kampihan to Manindigan ho tayo kung ano yung tama. Ano ho nga man tama? May mga pamantayan lahat. Kaya ang pag-analisa ho natin, lahat ginagamit natin ng pamantayan sa bawat larangan. Tulad ho ng media. Para magkakaintindihan, nasa profesyon ko ho ito, nalalagay ho kami sa sentro ng kontrobersiya, ayaw ko ho pumanig. Bagkos, kami ho'y nagpapaliwanag at binibigay ho sinasabing saysay ng demokrasya sa ito ho'y malusog at malayang pamamahayag. Hindi ho yung kung sinong tama, kung sinong parang dating, nasakto ng dundami na, come on, let's get it straight. Marami ho sa amin, barubal. Marami sa larang, tulad ng mga pulis, tulad mga politiko sa customs, andyan sa LTO, sa LTFRB. Sa customs, maraming siraulo mga media dyan nasasaktan ba kayo? Totoo naman iba sa inyo, wala naman talagang mga dyaryo dyan. Gumagawa ka ng mga dyaryo, pambalo sa tinapa, mga putok sa buho kayo Kayo pa yung maiingay. Yung iba dyan, gusto maging broadcaster. Wala naman talagang, bibili ng oras para mag-broadcast, tapos bibira ng bibira. Ano nangyayari? Wala akong sinasabi doon sa mga killings. Be sure na pinaglalaban ninyo. Kaya sinasabing advocates. Ay yung mga scumbag ho talaga, ito ho yung mga panira ho sa industriya ho namin Hindi ho ba? Sige, basahin ho natin. Yung mga bias media at sa mga gustong mag-boycott kay Alright, manood na lang makinig kayo. Okay, sige. Ialis ho muna natin si Digong. Kasi pag si Digong pinag-uusapan, presidente ho yan Kaya, ayaw ko maging mouthpiece ni Digong. I'm not gonna be the mouthpiece of Digong. I'm talking and speaking on behalf of my profession. Aking minamahal ang media ho. So, okay? Don't associate me kay Digong kasi if you associate me with him, I become his mouthpiece. No, I'm not! Ito ho yung industriya ko kaya may karapatan ho ko magsalita. This is where I live and breathe. Ito ho And I love doing what I'm doing for as long as you have the advocacy. Tandaan niyo ho, hindi ho binabanggit ni Digong, krusada. Wala akong masama roon. Mouthpiece, tagapagsalita, nagsasalita. Sa media ka, nagsasalita ka. Pwede ka magsalita, pero ang salita mo may kulay. Yung mga putok sa buho, alam niyo na ho yun. Si Dave Darwin Bayani, good morning, Sir Ben. I don't like Digong Wolf whistle to a female journalist. It's a trauma po. Well, okay. That's another issue. Whether you believe him or you don't, that's none of my business. I'm talking about media rito. Now, whether we're judging him for whatever it is, whether you're looking at him as an individual, kung pag ganyang pagkatao, kung kung magsisipol siya ng karaming sipol, hindi nga ako marunong sumipol Marunong ka, ayun. Ganun lang ang alam ko. Pero pag,
Ibang usapan yun. Ibig sabihin, liga! Larga! Andare! Ibang usapan pala yun. Wag na muna natin pag-usapan yung whistle na yan. Kasi pag dumating na yan, nagiging personal na yan eh. You get it? Profesyon ho muna. Okay? So ito, kailangan maayos po talaga mga korap sa media. Kahit na ho ako. Nababahala ho ako. Okay? The media's huge impact in the perspective of today's youth. You said it. #Bitag Analysis. Yun ho, ang mga nagpapadala ho sa atin. Oo nga, wala kasing sense na manawagan ng boycott yung ibang medyang lumalapit kay Duterte. Hindi naman niya hiningi yun. Nakikita po natin kung yung bilog na maraming kulay. Okay, network ko yung sinasabi niya. Si Reyes sa Twitter, tama po kay Boss Man, mas pinipili na ibalita ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Abay, ako ho, sasabihin ko sa inyo, mas marami ako makikwento. Mas marami pa ako makikwento kay Digong. Ako mismo sa media, tinatablan mismo ng mga putok sa buhong, mga higante-higante rin. Gagawin kong dawin yung mga duwende, mga putok sa buho na yan. It's sad reality kaya na but hurt karamihan sa media. Ay ako ho, hindi ako nasasaktan. Huwag nyo lang hulahatin, kahit ho pulis. Kurakot, barubal, marami, pero marami pa rin ho sa pulis, sa hanay ng pulis. Nabubuhay din ho sila. Nasasaktan pag nasasabi, na-generalize, kahit sino. Sa customs, marami rin dyan. Sa LTO, marami rin yan. Pero mas marami pa rin mga putok sa buhong nangingibabaw kasi yung mga matitino, hindi nagsasalita. Ano nangyari sa tanimbala? Iyak-iyak, hindi naman kami lahat dito mga sa tanimbala. Putok sa buho kayo dyan sa naiya. Kung alam niya naman kung sino yung mga putok sa buhong na nagtatanim ng bala noon, tapos iiyak-iyak kayo. Come on! Ano nga sa media ngayon? Ganun ba? Ayaw ko sa inyo. Twitter, Araceli, good morning. Watching po now from Virginia. Sana lahat na journalists, walang kinikilingan. You're right. And then, sabi po, napakadali po ng medyang umangal. Kung sila ang nadadawit, aray ko po, totoo po yung sinasabi ninyo. Kasi gusto kasi ng oligarch-owned media entities na yan, nakakasiguro ko isa 5, hindi yung oligarch dito. Ako, kasi kung ito yung oligarch, lalabas na ako rito. Hindi ho. Okay? So ngayon, na yan pong gusto nilang marinig sabihin ni Digong, yung tipong music to the ears, ay ganun talaga yung mga kumagkeng ko yung mga ewan ko. Hindi ko kilala kung sino mga yan. Okay. Kilala po. Kilala ko po yung crusader na tinutukoy ko po, si Sunny T. Wala ko siya. Yin-yang. Media always do the prime and the framing. Pera-pera lang yung iba. Aray, totoo po yan. Cheryl, daming tatamaan. Totoo po yan. Marami rin masasaktan. Ang malungkot po ay dinidiscredit ng mainstream media ang social media like FB na wag daw paniwalaan, di daw lahat dito true. They're right and they're wrong. You know why? Kung bakit? Sinasabi ho nila sa social media, instantaneous ang response ng social media. Mahalaga lang kung sino may hawak ng social media, may integridad at tatayo ho bilang isang institusyon. Kaya hindi ako naniniwala yung mga Facebook na mga Bentulfo. Ang Facebook ho, bitag eh. Ang Twitter ko, bitag ho eh. It's always carrying my name. Anything about my personal life, I don't wanna put it there. Puro ho sa trabaho, sa mga ginagawa. Because I want my private life private. But there's only one thing I can say. There's nothing na nakikita nyo na may envelope o sobre o binebenta, nagbebenta o di kaya tumatanggap, ginagamit. Wala ho sa akin yan. Kung ngayon may totoo, tama na sana ako ng kulog at kidlat sa harap ninyo. Magugunaw, bubuko ang lupa, diretso na ako ron. Try that sign to anybody who can say that. Because I can walk out there, stand, tamaan ako ng kulog at kidlat. Wala po sa amin yan. Sa akin po, wala rin po sa amin sa bitag yan. Yes, of course, kahit na hindi ka journalist, student, you should know the difference between crusade and advocate. Thank you. Ako ho kasi dinifine ko lang the sense of analysis.
And marami sa atin matalino, pero marami sa atin kinakailangan ipresenta para sila ang magpa-process kung ano yung katotohanan. Hindi ho natin pwedeng manipulahin. Hindi ho natin i-monopolize yung totoo. Hindi ho natin pwedeng i-manipula yung totoo. Hindi ho natin pwedeng i-monopola ang totoo, ang katotohanan. Hindi ho natin pwedeng i-manipula ang katotohanan. Marami hong ganyan. Kaso mukha pong karamihan sa media ngayon nag-take advantage sa mga taong walang social media para manipulahin gaya sa TV. Maganda yung sense of analysis mo, but I need you to analyze deeper. If you have that kind of sense of analysis, keep searching, man. Mas maganda, ikaw manggagaling mismo sa inyo. Malalaman niyo naman kung sino mababaho, kung sino yung mga utot. Malalaman kung sino basura. Malalaman niyo kung sino wannabe that never was, that never will be. Tama, tulad ng naglalabasan dyan. Dayaan at testigo, nakarang-halalan, pitik mata at tikom bibig sila. Hindi sila interesado dahil hindi yun ang issue na eh. Kung interesado, kung may katotohanan, it remains to be seen, nandyan ho yan, sinasabi ho natin hukuman. Kaya lang matagal, depende pagdating sa hukuman, baka mamanipula namang sinasabing mga mouthpiece. Yung pong mouthpiece na yan, maraming bilog. May lapad din. Kasi bilog as in long neck. Lapad as in, yun ba ang ibig sabihin? Si Ron, like Sitob, like Kitob. I'm sorry, and anong mga pangalan na to? Okay, I'm sorry, really. If kung medyo na may murder kung pangalan ninyo, just next month. Good morning. Karamihan po kasi sa mga media rin ay ginagawa lang nilang chap ang pagiging media at pakiramdam nila ay pwede nang di na sila pwedeng galawin at pakialaman. Tama po kayo. Naniniwala po ako at masakit hong katotohanan yan. Masakit hong pakinggan. Sabi, sad reality, kaya na-butthurt karamihan sa media, ang daming umaray. Totoo po yan. Sebastian Rose, I noticed some media around Digong are fault-finding to make a headlines in a journal crowd mentality occur. Well, it's a good sense of analysis, Sebastian Rose. Sige. Mas maganda siguro, kausapin mo mga tao sa komunidad mo, makakatulong ka rin kung ganyan ang iyong paniniwala. Efren Marks Aparicio, listening from Singapore, Madamo nga, salamat na nasaktan din ang media, truth, hurt, and deed. Aray ko po, totoo po. Lynn, good morning. Sir Ben, tama ka, let's give President-elect Duterte a chance, 3 to 6 months promise and drastic change. Kanyate, bitag the best. Oh, come on. Thank you po. Kayo ang mag-cover kay Digong. No, I will not because I'm not a reporter. And I will not cover because I'm here. I am a broadcast journalist, a producer. I don't cover anyone. I will speak of the truth only. Thanks but no thanks. Si Clyde Eladia, iba yung kasi Sir Ben ang binabantayan nila. Yung mali, samantalang mabubuting ginagawa, tinatago nila. So palpalang ibang journalist sa press ko ni Sir Ben. Aray ko po, totoo. Divina Ursula de Castro, link po live from Korea. Team replay. Always. I don't know. Hashtag team replay. I don't understand. Manuel, sorry po, parang bumabang quality ng news na dinideliver ng media ngayon sa bansa natin. Sad. And I hope, kung yan ho'y, ito ho'y mga tutong damdamin ho ng mga tao nagpapadala. Pero kayo hong nasa social media nagre-respond, mababa hong respeto sa inyo ng mga malalaking network na kilapad, kibilog o ano man yan kasi ang feeling nila, kayo ang papatay sa sinasabing traditional o mainstream. Kapag naayos to, kapag yung may umimbento ho ng Facebook, itinaas hong pamantayan at meron hong mga parameters dyan, sus meron baka mawala ho ng telebisyon at radyo at dyaryo. Hindi ho mangyayari yung but you never can say. Negi Olivares, dami talaga po ng mga house show sa media dyan. Nagkalat, lalo na yung mga may ID ng media na peke naman. Kaya ang galing, saan kaya galing, how much? Okay, sabi ho. Arlone Justin, these demits and, okay, no, please, no, not kind of words. And I will not, yung mga salitang ganyan, I will not, I'm not gonna read that. Okay. Buti pa kayo. I'm not because,
he's using words sa katawagan na doon sa mga taong special. I will not. Alright? Buti pa kayo, sir, marunong umintindi. Lahat naman tayo marunong umintindi, umunawa eh. Kaso lang, hindi ka maintindihan kung bakit. Ayaw natin pa. Okay. John Polo, Daily Dose of Beta, good morning. Listening while working all the way from Singapore. Thanks. Lumayas ng international media dyan na huwag na silang influensya ng Philippine media. Ali Nesha, tumpak ang mga sinasabi niyo, Sir Ben. Thank you. Nelson Solina, mag-boycott daw si Digong isip. Okay. Huwag masyadong balat sibuyas ng ibang media, not all. Let's just agree to disagree. You're right. Thanks. That's 10:57. Kulang ho yung oras natin, but ako nagsasabi ho sa inyo. Ayaw ko na hong dagdagan yung sinabi ko kanina. Anyway, kung sakaling na-miss niyo ho, this will be uploaded sa aming YouTube channel. And for those of you who are journalism student, and for those of you who are teaching journalism, and who want to know more about social media and traditional or mainstream media, as well as sabihin na ho na new media, keep watching ho on Bitag Live. I mean, I'm saying this from my heart. I'm not perfect, but you'll learn a lot more. I hope I will not fall short dun sa mga expectation ho ninyo. Sige, ito pa ho sinasabi ho natin, ang mga marami ho rito. Tandaan niyo ho, wala ho akong, hindi ko ho pinasadahan yung media killings because masalimot ho yan. Pero ako hong tatanungin ninyo, I support ho yung sinasabi magkaroon ng task force against media killing and go after those scumbag killers and they don't have the right to live as well. Kung ako sabihin, they should also be put to rest. Kung ganun ang ginagawa nila. This one, ako ho'y naniniwala, masakit man pakinggan, kay corrupt kay hindi, pag pinatay mo ang isang corrupt na media, pumatay ka pa rin. Maliban na lamang kung yung corrupt na media na yung pumatay, the Old Testament says, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi ho ba? Nasa batas din ho yan. But there's a law. Sundin ho natin. O para doon sa mga balat sibuyas, makinig ho kayo. Pareho tayo sa media man o hindi. We can disagree agreeably. At the end of the day, iwasan ho natin maging balat sibuyas. Mas maganda ho yung sinasabing malusog na talakayan. At ito naman ho yung di sa parte malusog. Pag sinabi ko malusog, hindi ho malusog yung isang bagay na pag ginagigiita natin yung kapangyarihan natin, impluensya natin, tapos nakikita naman natin maraming basura sa bakuran natin. Madali hong tumilagsa sa mga sa bakod ng iba. Mas maganda ho siguro muna tayo mga nasa media, tingnan ho muna natin ang bakod natin, walasin natin, hambalusin natin yung mga hindi karapat dapat sumama. Ang problema ho kasi ang daming mga organisasyon, sama-sama na, kampi-kampi na, sa ngalan ng sinasabing impluensya at kulay ng pera. Aray ko po. Aray ko po sa sinabi ko. But totoo po yun eh. Lalo hong oras, not tomorrow, on Monday. Adios.